Ituturing ni Senator Christopher Bongo na bahagi lamang ng pamumulitika ang pinakabagong aligasyon laban sa kanya kaugnay sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon at ng POGO operations. Sinabi ni Go na walang kinalaman ng POGO sa inilunsad na drug war ng nakaraang administrasyon kasabay ng paggiit na mayroon lamang iilan na pilit na pinag-uugnay ang mga ito. Naniniwala ang senator na bahagi na naman ito ng sarswelang niluluto ng ilan upang mamulitika at manira at pilit na nag-iimbento ng istorya na lilinya sa kanilang kwento upang aniyay pinturahan sila ng itim at ang mga kalaban ang pumuti. Binigyan din ni Gona si Jovi Espinido na mismo ang umami noong hearing sa Kamara na wala siyang direktang impormasyon o ebidensya na makakapagsabi na may kaugnayan ang senador sa anumang POGO drug war links. Iginiit pa ng senador na kahit noong siya pa ang Special Assistant to the President ay hindi siya humawak ng anumang pondo para sa drug war at mula sa POGO. Katunayan, siya mismo aniya na Vice Chair ng Senate Committee on Public Order ay nagsabi na noon pa na tutol siya sa POGO lalo na kung nakakasama ito sa peace and order ng bansa. Iisa lang anya ang layunin ng laban sa droga. Ito ay upang proteksyonan ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. Samantala, umiikot sa social media ang larawan kung saan makikita ang first couple na kasama ang ilang personalidad na isinasangkot sa iligal na POGO. Sa Pandesal Forum sa Quezon City nitong Lunes, ipinakita rin ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Cassandra Leong, sa mga mamamahayag ang litrato at sinabing ihahayag niya ang mga pangyayari hinggil dito sa mga susunod na araw. Makikita sa larawan na magkatabi sina First Lady Liza Araneta Marcos at si Ong, ang authorized representative ng nilusob na POGO Hub sa Porac, Pampanga. Kasama rin nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang iba pang personalidad katulad nila Philippine Amusement and Gaming Corporation Director Jose Maria Ortega, Special Envoy to China Benito Techico, dating Bureau of Customs Official Noel Patrick Prudente, Retired General Noel Estanislao at isang Mr. Wu na nagmamay-ari umano ng POGO sa Porac. I would like to tell you that Miss Cassandra Leong confirms the authenticity of this picture. Sabi niya, ang nakikita niyo rito sa picture na ito ay talagang andiyan at the same time at this place and on that date with President Marcos and First Lady Liza Marcos. She confirms this. Ani Topacio. Para naman kay House Quad Committee Co-Chair Representative Robert Ace Barbers, walang halaga sa investigasyon ang nasabing larawan. Hindi ko pa nakikita yung picture, pero kung picture lang na magkatabi, I don't think it has value. Kasi di ba kaming mga politiko, normal naman na may mga ganyang mga litrato, unless may pruweba directly linking me to the illegal activities of the person beside me in the photo. Sa tingin ko, hindi naman material yun, aniya. Kasunod ng pagkalat ng larawan ay mabilis na naglabas ng pahayag si Special Envoy to China Trade, Tourism and Investment Benito Techico. Pinabulaanan nito na may koneksyon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos kay Cassandra Leong na dawit sa iligal na operasyon ng POGO. Nilinaw ni Techico na ang litrato ay kuha sa isang restaurant sa Pasay City noong taong 2020. Pagkatapos aniya maghapunan ng first couple ay lumapit sa kanila ang may-ari ng restaurant at kanyang mga kasamahan upang magpa-picture. Giit pa ni Techico, ang akusasyon ni Topacio ay kabaliktaran ng totoong nangyari at hindi umano patas para sa Pangulo ang pagbabato ng mga malilisyosong kwento. Wala pang pahayag ang Malacanang hanggang ngayon hinggil sa nasabing litrato.